Hi! Magandang araw mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Isang maulang Sabado sa inyong lahat. Ako, mag-iingat po tayo mga kababayan. Talagang itong bagyong to ay mapilit at patuloy tayong pinahirapan. No? Talagang hindi natin malaman bakit ang buhos ng tubig ay napakadami, no? Sa buong Metro Manila and some portion of Central Luzon, no? But magkaganon pa man mga kababayan, welcome po sa ating regular na programa ngayong Sabado pong ito at tuloy pa rin ang gobyerno, tuloy pa rin ang serbisyo sa tao ng inyong pamahalang lungsod. Kayong mga nanonood ngayon ay sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. And I hope I'm not asking too much. Please help us inform others by sharing the broadcast to your loved ones, friends, and family, no? Tungkol sa sitwasyon ng ating lungsod. I-update ko po kayo sa bagyo, sa baha, sa basura, sa kuryente, sa COVID, at yung Delta variants, vaccination today, at vaccination tomorrow, Sunday, no? At mga kababayan, please stay tuned, and after the update ay tatanggapin po namin ang inyong mga katanungan o sasagutin ko sa maliit kong kaparaanan sa abot ng aking kaalaman. So now mga kababayan, let me begin with the infection today. We have 99 new confirmed cases in our city. At ito po ay nagdulot ng 5 pagkasawi ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Mga kababayan, mag-iingat po tayo. Nananawagan na ang national government at ipinahayag na rin sa atin na meron ng Delta variants, no? Last week pa, at ito ay nagkakaroon na ng community transmission, no? So ibig sabihin, inaasahan na maaring kumalat ang coronavirus sa lalong madaling panahon, sapagkat mabilis matransfer or mailipat yung COVID-19 dahil yung klase ng COVID-19 na yon ay Delta variants. Now, magkaganon pa man, as you all know, ang inyong pamahalang lungsod ay hindi naman natigil sa paghahanda. Buwan na nakararaan at patuloy tayong maghahanda. Katulad kahapon, kung nanonood kayo ng Capital Report, dumating na yung ating mga oxygen at ito yung in-order natin last week. Ito pong mga oxygen ito ay on top of our regular orders. Ito yung pagbabangko. At nagpa-order din tayo ng mga additional tocilizumab. Kanina po, marami pong nag-request sa amin sa lungsod ng Maynila, sa mga pribadong ospital at pampublikong ospital ng gamot na tocilizumab at remdesivir. Ito po yung mga mamahaling gamot na kung saan nakatutulong para matulungang mabuhay yung mga pasyenteng naghihikahos, naghihingalo, no? Or in a severe and critical condition. Ito po yung mga mamahaling gamot na salamat sa Diyos ay meron tayo. At ang katunayan, kami po ni Vice Mayor Hani Lacuna ay umorder pa ho ng 1,000 piraso. On top of our 5,000 plus na remdesivir at 1,000 plus na tocilizumab, nagpa-order pa ho tayo ng 1,000 tocilizumab, no? At yan kung sakasakali, huwag naman loobin ng Diyos, para makatulong sa mga posibleng ma-impeksyon ng COVID-19. Huwag tayong malilito, no, mga kababayan. Yung Delta variant is COVID-19. SARS-CoV-2, no? Coronavirus. Kaya lang nag-evolve siya para mas madali natin maintindihan, no, mga kababayan. Nag-evolve siya, no? Nag-iiba siya, alpha, beta, delta. Ito po ang delta, ulitin natin, ulit-ulitin po natin. Ang delta po ay ilang minuto lamang sa inyong posibleng exposure ay pwede kayong mahawa. Ngayon, ano ang mga bagay na pwede natin magawa? Bilang tao, yung kanina po bilang gobyerno, yung paghahanda ng pasilidad, gamit, at gagamitin na posibleng ng mga maraming pasyente sa mga darating na linggo at buwan. Ano naman ang gagawin ng taong bayan? Wear your mask as much as possible.
wash your hands, and practice physical distancing. Now, ayon sa mga scientifico, no, kapag ikaw ay nabakunahan, kaya po ako hindi talaga tumitigil kahit baha. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod. Hindi kayo nagpatinag, no? Sinusuong nyo ang baha papunta sa vaccination site. Pumipila kayo kahit umuulan. Pero meron pong magandang naghihintay sa atin kapag tayo'y bakunado. Lahat ng sakripisyo natin mapapawi. At makukwenta lang naman natin yung ating sakripisyo, na huwag naman sana loobin, ay kung tayo ma-impeksyon at posible ma-impeksyon ng COVID-19. Ayon sa mga scientifico sa mundo at ang mga international organization recognized by all countries, which is World Health Organization, ang sinasabi, kapag ikay nabakunahan, anumang product ulitin ko po, anumang produkto o anumang brand, no? Kapag nabakunahan ka ng isang beses, you're in good condition. May panlaban ka sa coronavirus. Kapag nabakunahan ka ng 2 beses, you're in a better position. Mas maganda at mas matibay ang panlaban mo sa posibleng impeksyon ng COVID-19. So the solution is vaccination, vaccination, vaccination. Now, we've been doing that for so many months, weeks, almost every day, except that there were challenges for the past 4 days. No? Nature naman ang panibagong challenge natin, panibagong pagsubok natin, yung bagyo, ulan at baha. Ngunit, salamat sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod, tinutugunan ninyo yung aking panawagan na magpabakuna tayo. Kaya kailangan tayong mabakunahan, mga kababayan. Ang good news, meron naman tayong bakunang hawak-hawak, kaya kung si COVID-19, coronavirus, si Delta variant, bising-bising impeksyonin ang mga mahal natin sa buhay at hindi nagpapahinga ng holiday, Saturday, Sunday, at bagyo't baha, dapat tayo, hindi rin tayo nagpapahinga. Dapat umusan natin siya. Vaccination should be faster than infection. That is the only scientific way to protect you. That's what I believe, mga kababayan. Okay? Sa kabilang banda, hindi naman natin pababayaan yung mga minimum health protocol na siyang ipinapatupad sa atin ng DOH. Ayon sa mga tagubilin ng DOH family, ipagpatuloy pa rin ang masinop na pagtetest, pagtitrace, pag-isolate. Tapos ang tao naman, no, magsuot ng mask, wash your hands, and practice physical distancing. Ngayon, mga kababayan, no, mga kababayan, napagkaisahan na po ng mga Metro Manila Mayor na ang curfew ay 10 o'clock. In-adjust na po natin ang curfew, na impormahan na po ang barangay official, ang barangay bureau para impormahan ng mga barangay official ngayong araw na ito. Kausap ko na rin si General Francisco to inform all precinct commanders and PCP officers to implement the curfew at 10 o'clock. Ngayon, mga nanay, mga tatay, meron tayong lumang curfew na patuloy pa rin natin pinapatupad. Alas 8 ng gabi sa minor de edad. Ngayon, panawagan ko sa inyo, huwag niyo munang ilabas ang inyong mga anak hanggat maaari. Panatilihin niyo sila sa loob ng bahay as much as possible. So, yan po ang ating update diyan sa coronavirus. No? Bakuna, bakuna, bakuna. Okay? Kailangan natin mabakunahan sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, no? Salamat sa Diyos sapagkat 81 naman po ang ligtas na sa tiyak na kapahamakan. Kayong 81, I hope you've learned your lesson very well, and I hope hindi man pagmamalabis, nakikisuyo ako sa inyo na ipamahagi ninyo ang inyong karanasan sa inyong mga mahal sa buhay, kakilala at kaibigan. Na sa ganoon ito'y kapulutan ng aral kung gaano kahirap physically, mentally, and economically ang impeksyon ng COVID-19 sa isang tao. So sa 5 kababayan natin sa pamilyang yaon,
Ako po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo. No? Gabayan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Bigyan sana kayo ng katatagan. So muli, yan po ang ating impeksyon ngayong araw na ito. Ngayon mga kababayan, kaninang alas 11 ng umaga, kami ng Metro Manila Mayors, MMDA, at saka DOH family, and to our PGH partner and Ingenum Center, no? Nagkaroon po ng meeting at inimpormahan po kami sa bagong impeksyon ng coronavirus na may ibang variant. Ito po yung tinatawag na Delta variant. Mga kababayan, sa Maynila po ay may 5 kumpirmado 3 weeks ago na Delta variant, no? 5 po. Salamat sa Diyos, itong 5 ito, as of today, ay mukhang ligtas na po sila. No? Meron na lang tayong kukumpirmahin. Ang tinatawag nating confirmatory test again after the infection. But the content, the coronavirus content na nakuha sa kanila ay nakumpirma ng Genome Center at ipinadala sa atin kanina lamang. At ito na impormasyon na aking babahagi sa inyo, lalo na sa mga sumusunod na lugar. Meron po tayong isang Delta variant case sa Sampaloc, isang Delta variant case sa Parola, isang Delta variant sa Gagalangin, Tondo, isang Delta variant sa Apasible, Ermita, at isang Delta variant case sa Top Avenue. Ayan po, no? Kung kayo ang mga nasa area na yon, bagamat alam namin ang mga pangalan nila, ginawa na ng MHD, yun dapat gawin. At salamat din sa Diyos, yung kanilang mga mahal sa buhay, pati sila, at yung kanilang mga nakausap, nung matesting, ay negative naman. Yung iba sa kanila, nagpositibo, pero magaling na rin po. Pero yung content na nahawa sa pasyenteng may COVID-19 na may Delta ay hindi pumasa sa city value para isubmit sa Genome Center. Ano po ang ibig sabihin nun? Good news po yun. Ibig sabihin, ang content na tines at positibong coronavirus para malaman kung ito ay regular SARS-CoV-2 or Delta variant or Beta or Alpha, meron pong tinatawag na CT value. Ang CT value is cycle threshold value, 20. Kapag CT value niya ay below 20, kailangan natin ipadala sa Genome Center. Kapag ang CT value niya ay 20 above, ay regular SARS-CoV-2 po yun. Now, either way, gusto ko lang ipaalala sa inyo either way, kapag ang nakuha mo, coronavirus 2 or SARS-CoV-2, ay pareho lang ang epekto niyan na pwede kayong malagay sa bingit ng alanganin kung ang nakuha mo naman ay Delta variant. Now, both of these are deadly. All of these are deadly because there is no cure. Alam na natin siguro yan by this time. So kahit ano pa man yan, whether SARS-CoV-2, Alpha, Beta, Delta, it doesn't matter. This is a dreadful virus, dreadful disease, dangerous to our health. So we must set our mind. No, ilagay na natin ang ating kaisipan. May panganib sa labas. May panganib sa loob ng bahay kapag may lumalabas o taong galing sa labas. No? Kaya yun ang lagi nating mindset. Mas delikado lang ang Delta dahil mabilis makahawa. Anong bagay na delikado doon? Kapag mabilis ang pagkakahawa-hawa, no? Mabubulunan muli ang mga ospital na mga pasyenteng mangangailangan
ng agarang tulong para tugunan ang problema nila sa kalusugan. Yun po ang delikadong porsyon. Kasi pag nangyari yon, napanood na natin na nangyari noong sa India at napabalita sa Indonesia. Yun ang ayaw nating abutin. Ngayon, salamat naman sa Diyos sa tulong ninyo, sa pakikiisa ninyo, ay patuloy namang bumababa ang kaso sa Maynila. Pero, tandaan po natin, pag patuloy ang pagbaba, hindi tayo pwedeng umalagwa o magpabaya. Kailangan maging responsable pa rin tayo. While it is true that there is only about 640 remaining cases out of so many millions who are passing by the city of Manila, ang kailangan lang natin ay isa para magkahawa-hawa at masira na muli ang ating buhay. Kaya hindi tayo pwedeng magpabaya. Now, magtatagumpay ang pamahalaan sa kanyang mga layunin, plano at programang labanan ng pandemya kung ang mamamayan ay nakikipag-isa. So, ito ay paalala sa Sampaloc, sa Parola, sa Gagalangin Tondo, Pasible Ermita, at saka sa Top Avenue. Ayan po ang bagong case. Ligtas sila. Yung iba'y positibo pa, pero so far asymptomatic sila at sa awa ng Diyos, wala pang napaulat sa kanila na bumaba ng city value 20. Now, mga kababayan, after that, kanina ako ay inimpormahan ni Director Padilla doon sa ating laboratory sa Santa Ana. May isang content, ibig sabihin, may isang specimen na bumagsak sa city value 20. So, ibig sabihin, kailangan natin yan isumite sa Genome Center na sila na nagagawin naman nila, yung dapat nilang gawin. So, kaya tayo mga kababayan, hindi na tayo magtuturo bakit nakakapasok dito yung ibang variant. No, we don't want to teach them what to do. I think they're old enough what to do. No? But for the meantime, let's just focus. Focus on the task. Continue to lower the possibility of infection. Continue to prepare our capacity to withstand such surge in terms of health facility, equipment, medicine, oxygen, and all other things. We continue to behave. We must learn, kailangan matuto tayo mabuhay na may COVID-19. At kailangan matuto rin tayo mabuhay, bumalik sa ating mga trabaho na may COVID-19 pero responsable. So, itong maliit na kalsadang dinadaanan natin, tinatahak natin, itong masikip na daanang ito, one way or another, magsusurvive tayo. Mananalo tayo, mga kababayan. Maniwala kahit mananalo tayo. Malalagpasan natin ito. Kaya, huwag tayong magpapatinag. Alam kong mahirap. Mahirap pumunta sa bakunahan ng umuulan. Mahirap din ang ginagawa ng Manila Health Department, doctors and nurses, volunteers, encoders from different sectors. Na sila ay babangon ng alas 6, ay babangon ng alas 5, maaari alas 4 ng umaga, magbabakuna ng alas 6, alas 7, uuwi ng alas 7, alas 8, baha din. Pero hindi nila inalintana iyon dahil nakikita nila yung ating vision, yung ating task, yung ating objective. Get everyone protected. So I thank all those people who are involved in the vaccination side. Now, at isa pa, mabuti rin ito na mabakunaan tayo na kung sakasakali ma-infection tayo, hindi tayo malagay sa severe at critical na kondisyon. Dahil pag doon kayo napunta, malamang sa hindi, gagamit kayo ng makina. At pag yun ang nangyari sa inyo, at least I can honestly say 50-50 na ang tsansa ninyo. Pag tayo'y bakunado, at least 80-90, 80 to 90%
ang tsansa natin mag-survive sa infeksyon ng COVID-19. So kaya, so pwede, so may paraan. Yun ang gagawin natin. Let's focus on the task. Yung task ko sa inyo bilang mamamayan at yung responsibilidad ko bilang taong gobyerno. So we continue to focus. Okay? Yan ang update natin sa coronavirus sa ating lungsod. Now, Yorme, kamusta ang ating pasilidad? Mga kababayan, update. We have about 27% occupancy rate sa ating ospital, 1% sa ating quarantine facility, and 67%, tingnan nyo, gamit na gamit. 67% yung itinatag nating Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. Kanina, nagkaroon ng galawan sa mundo. I-update ko rin kayo. So, inaayos din natin yung ating mga pasilidad. And rest assured, yung ating 6 na ospital ay gumagana ng maayos, may kuryente, may generator, may doktor, may gamot. Opo. Ayon sa report ni Vice Mayor Hani Lacuna sa briefing namin kanina na maayos ang sitwasyon ng ating 6 na ospital. Mahalaga yung ating 6 na ospital sapagkat bumabagyo na, bumabaha na, may lindol pa. So, habang hinaharap natin ang COVID-19, hinaharap din natin yung normal na pangangailangan pag sa usaping pangkalusugan. Pumanatag kayo, so far, okay. Nagkakaroon ng power interruption sa Maynila, pati sa ospital. Pero yung ating mga makinang binili, katulad ng generator, ay bilang andap nung araw. Pag-aandap sa mga ganitong klaseng sitwasyon. So far, today, we're good sa ating 6 na ospital. We are not in the best, but at least we are good. It can handle, kayang tumugon sa mga ngailangan ng serbisyo, pangkalusugan, itong ating mga ospital. So, now, mga kababayan, punta naman tayo sa mga naapektuhan. Una, kalsada, apektado. Umabot po sa 90 tons. Ibig sabihin, 90,000 kilos. I hope my mathematics is correct. Because 1 ton is 1,000 at 90, that's 90,000 kilos. 90 tons ng basura ang nakolekta nila Director Kenneth Amorao ng DPS at mga DPS employees sa dalawang partikular na lugar palaang. Ito yung tinatawag nating Bayside. Sa Ross Boulevard, Manila Bay, at saka sa Baseco. Ito ay binubuo ng mga solid waste o solid material na kahoy, kawayan, saka hyacinth o yung parang lilies, no? At iba pang plastic na basura. Nakuha na po yon at patuloy pa rin dumarating sapagkat sa hambalos ng alon. Remember, ang Maynila ay cove, ang Manila Bay. So, ang hampas ng alon niyan, sa amin papunta ang basura. Kaya panawagan natin, ang basura ninyo itabi ninyo, ibalot ninyo, ilagay ninyo sa tamang sisidlan. Dahil aanurin yan ng tubig at tatama sa mga pantalan at mapupunta sa imborna. So, yan ang sitwasyon ng basura sa Bayside. Sumunod, 1,600 regular na nakuha ng basura, 1,600 tons ang regular na nakuha ng basura today. I directed Director Kenneth Amorao and City Engineering Engineer Andres to see to it that our drainage system, it may not suffice or it may not, hindi man siya kinakaya, hindi niya kinakaya yung daluyong, bilis ng daluyong ng tubig o bugso ng ulan at patuloy na pagbuhos ng tubig as long as gumagana
ang ating drainage system. So, ibig sabihin, no, kailangan pag hinto ng ulan, sa lalong madaling panahon, humupa. Yon ang mahalaga. And at the same time, sabi ko sa kanya, kanina sa meeting namin, about a few minutes ago, na i-deploy yung mga tao natin sa mga pamilya ng aking mga employee sa City Engineering at DPS. Pasensya na muna kayo, cancel muna yung ating weekend. Pagpaumanin ninyo, kailangan tayo ng taong bayan. So, iikot muli ang ating mga DPS at mga City Engineering. Pangalawa, I directed Director Kenneth Amorao to clear all major roads, no, of any debris. Ibig sabihin, yung mga inanod na basura or solid material, iiwan yan sa kalsada para maiwasan ang aksidente sa mga nagmumotor at nagmamaneho. Walang debris sa kalsada. And based sa report ni Director Angeles ng MDRRMO, malugod ko pong ipaalam sa inyo, totoong may baha sa Maynila, pero ngayon, nais kong ipaabot sa inyo, 80% ng ating major thoroughfares are passable. So we are now taking opportunity of a road without water to clear and clean it with any debris for your safety. No? So yan po ang tinitira ngayon na lahat ng uri ng debris sa ating kalsada. Sumunod, inabisuhan ko na si Director Romy Bagay ng Barangay Bureau na impormahan, no, yung mga barangay, kung nanonood kayo, yung mga barangay na malapit sa ilog, to put them in high alert. Walang dapat ipagpanik, pero i-high alert kasi mataas ang tubig sa ilog para kung sakali na kailangan lumikas, magre-responde ang ating MDRRMO at MDSW. So we need your cooperation and vigilance. No? Antabayanan natin ito so that we can save lives. Now, I'm happy to share it to you, as of 3 p.m. today, no casualty, no injury so far sa lungsod ng Maynila. 80% passable ang ating kalsada. Sumunod, sabi ko kay General Francisco na siguraduhin gising ang lahat ng LESPO. Baka mamaya may mga mag-abilidad na tulongges. No? Kaya inaasahan ko na ang ating mga Manila Police District ay gising, lalo na sa gitna ng bagyo at ulan. Dahil kung kinakailangan rumisponde para panatag ang taong bayan, then so be it. At yun naman ay in-order niya na rin sa kanyang mga kapwa-pulis sa lungsod ng Maynila. Peace and order is also a thing or needed attention. So simultaneously, ginagawa ito ng kani-kaniyang ahensya ng gobyerno. Lumindol kanina, no? 6.7 magnitude at 4:49 AM based sa report ni Director Arnel Angeles, no? Update. Walang nasirang building, walang bumagsak na poste, at so far, we're okay. Pero mag-ingat kayo, no? Walang nasugatan na na-report sa amin as of 3 p.m. Walang namatay o na-disgrasya. No. Now, baha, bagyo, alon, surge, peace and order. I directed Engineer Randy Sada to make sure
that our roads is lighted. Dahil importante sa vista ng tao o sa kanyang environment, sa kalagitnaan ng dilubyo na maliwanag. Kaya I asked him to make sure that all our roads ay nakasindi ang ilaw. Busted ang ilaw, bumbilya, palitan. Habang, ayan, kahinto lang halos ng ulan. Take the opportunity, the window. So, inorderan na rin natin siya na silipin ang lahat ng ating mga major thoroughfares para sa mga nagmamaneo and so on and so forth na itong mga kalyeng ginagamit, high density na kalye, ay maliwanag at maliwalas. Then, because of Lindol, I have directed again City Engineering Office Inspection Division through City Engineer Andres. Ang sabi ko sa kanya, dahil 6.7, medyo malakas yun, bisitahin ang lahat ng mga pampublikong gusali sa ating lungsod. Eskwelahan, health centers, ospital, police station, MPD, at higit sa lahat, mga market. To make sure that they are in pristine condition. At walang nangyaring masamang epekto sa paglindol kaninang umaga. Sumunod, isa sa suliranin ng Maynila kapag umuulan ng husto, hindi yung regular na ulan, umuulan ng husto at malakas ang alon, ay ang mga kababayan natin sa west side of the city, or mas madaling intindihin, Bayside, no? Yung nakatira, halimbawa, 649 Baseco, 275 Parola 3, Barangay 20 Tondo, Isla Putimbato, 101, 105, 128. Hanggang doon niya sa dulo sa Smoky Mountain. Ngayon mga kababayan, ito po ang update sa Bayside community. Total evacuees for the past 24 hours. Ayon sa report ni Director Repogoso ng Manila Social Welfare at Director Arnel Angeles na mga staff natin dyan sa MDRRMO. District 1, 107 families, 320 individuals. District 6, 10 families, 37 individuals. District 3, 55 families, 160 individuals. District 5, 118 families, 411 individuals. May ongoing pa rin evacuation. At itong mga nabanggit nating mga evacuees, most, not all, most of them ay nailipat natin sila sa temporary shelter. Some of them went to their respective families, no? Yung may mga kamag-anak nila, no? So, ito po ay napakain at nakapagbigay na rin tayo ng mga food boxes sa bawat pamilyang ito. They're being served with hot meals by the Manila Social Welfare through Director Repogoso and our staff. So, MDRRMO tumutulong sa paglikas. Pagkain, pangangalaga, MDSW. Tapos, papasok din yung ating Manila Health Department to make sure that infants and children is in a healthy situation. No? Sila laging biktima niyan ng disenfranchisement, no? Or disarray or kaguluhan, no? So, yan po mga kababayan ang sitwasyon ng ating lungsod ngayong araw na ito sa loob ng 20 oras na hambalos na ng bagyong ito at pagbaha sa buong Metro Manila o sa parte pa ng Luzon. So far, we can still manage. So far, we are in a manageable situation.
sopa. Kawa nawa tayo ng Diyos. But rest assured sa lahat ng mga manunood ay tuloy ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Now, usaping tuloy, bukas, linggo, may ulan. Pero may bakunahan. Now, after this broadcast, si Julius, yung ating MPIO head, will post the vaccination for tomorrow. And let me share it to you now. And I hope you will share it also to others. But later on, we will post. And text messages will be sent to those who signify in the past, last week or yesterday, or kung kailan man aabutin yung text based on volume ng available na bakuna tomorrow. No? Under www.manilacovid19vaccine.ph. Tomorrow, vaccination. First dose, A1, A2, A3, A4, A5. San Lazaro, mall site, SM San Lazaro, 2,500. SM Manila, 2,500. Ay, ito na pala. Ayan. Nahabol nyo. Oh. Nasa inyo po mga screen. Please take that, grab a copy of this. No? Robinsons Manila, 2,500. Lucky Chinatown, 2,500. Bukas po yan, linggo. 6 a.m. to 7 p.m. Magdala kayo ng payong. Hindi nyo kailangan pumunta ng maaga. You have the whole day. No? Para pumunta sa bakunahan. Tomorrow, first dose. A2 and A3 only. Ulitin ko, no? Huwag po kayo pupunta sa mga susunod na sasabihin ko na lugar. Ito ay para sa ating mga lolo't lola, nanay at tatay, na senior citizen, at saka merong comorbidity lamang. Isabelo de los Reyes, Emilio Jacinto, Vicente Lim sa District 1, all 1,000 doses each. District 2, Osmeña, Benitez, Plaridel, all 1,000 doses sa District 2. So that's 3,000. District 3, Bonifacio, Pedro Guevara, Juan Sumulong, 1,000 doses each. District 4, Holy Trinity, Ramon Magsaysay, Moises Salvador, 1,000 doses each. District 5, Rafael Palma, Justo Lucban, Aurora Quezon, 1,000 doses each. District 6, Jacinto Zamora, Santa Ana, Iris, 1,000 doses each. Okay? So marami pong bakuna bukas, mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko, pumunta na kayo. Get vaccinated so that you will be protected. Okay? At ganun din sa ating mga may comorbidity. Okay? Ngayon, let me get the real data. Hindi ko alam kung pumasok na sa system natin. Let me check lang. Ito, okay. Ito po, real time, no? As of now, 3:56, 4:46 na pala, 1 hour ago pa to, no? First dose, today's vaccination, 29,061. Second dose, 756. I'm happy for you. Ito yung mga Pfizer na naiwan. I'm happy for you. Ang target natin, 1.5. Ngayon, kanina may nakita ko na mga 50 na nagbakasakali. I'm happy also for you. Nagbakasakali pa rin at nagtiyaga. Mga 50 na naghintay sa UDM, no? Na sila first dose, pero hindi pa sila due kasi priority yung second dose. Ngunit, at the rate we're going at 1,500 target at this hour, so ang sinabi ko kay Dr. Ed, tirahin nyo na yung 50 na first dose na para sa second dose. Kasi mukhang yung iba pa ay hindi pa rin darating. So, yan po ang nangyari kanina sa UDM. I'm happy to those people who are patiently waiting the chance to get protected through vaccination. So, total of 29,817 as of 3:56 p.m. No? Yan po ang nangyaring bakunahan ngayon. Again, mga kababayan ko sa lungsod, thank you very much. Thank you very much sa inyong pagtugon sa aming panawagan. Go out there, get vaccinated. Vaccine, vaccine, vaccine. Vaccination is the solution. Okay? So yan po, diyan na nagtatapos yung ating update para sa araw na itong Sabado sa ating sitwasyon sa buong Maynila.
Meron ba kayong mga katanungan? Julius, yung ating mga kababayan. Abigail Agustin. Unvaccinated or vaccinated po ba yung Abigail? Ivy po. IB. Okay. Unvaccinated or vaccinated po ba yung mga nakitaan ng Delta variant sa Manila? Yung isa po, first dose. Buhay. Ligtas na. Yung iba po hindi, yung iba po bakunado. And they're all safe. Kasi po, yung dalawa doon, at tatlo, halos na sa isang area lang sila. No? Hindi ko po masabi sa inyo yung eksaktong lugar para wala tayong tarantahan, pero at least alam natin kung nasaan. Halos nandoon lang sila sa isang institusyon. Medical institution at isa pang institusyon na magkapit-bahay lang. So, nandun sa area na yun. Okay. Marilu Santos de Jesus. Marilu, Pwede po ba magpa-schedule lang airmat ko para sa vaccine? home? Yes po. Home kasi bedridden? Opo, opo. Yes. O Julius, get the details of that. Okay Tulungan po. ninyo. Yung kahapon ba, natira nyo na? Forwarded po. Okay, good. Okay. Joanna Ebora. Joanna, May tanong ko lang po, pwede po akong magpa-second dose, kaka-stroke ko lang po last June 5. Bali na late po ito eh. okay. Hingi lang kayo ng clearance sa inyong doktor. But most likely, pwede po. Okay. Jo Yu. Jo. Parang- You. Parang ako riyan. Tanong ko lang po, Yorme, do you have also the report of vaccination by private companies and corporations in Manila? No, they don't. But we have some data na galing sa isang organisasyon, no? Na bakunado. For example, private and national government, 27,675. First dose. Private and national government, 5,243. Ito po ay mga private, ibig sabihin, ito po yung organisasyon dito na isa na bumili ng bakuna at saka yung national government effort. Ayan po ang effort nila for the past 3 months. Okay. Ronnie Cruz Suryaga. Ronnie, Yorme, nakapag-register na po ako sa vaccination pero wala pa po akong text. Pwede na po ba mag-walk-in? well, una, kailan ka nagpa-rehistro? Kasi may nauna siguro sa'yo. Pangalawa, yes. Pwede naman mag-walk-in anytime. Open policy tayo. Okay. Pichi Russell. Ano? Pichi Russell. Kichi? Apo. Ask ko lang po, kapag fully vaccinated na po sa Manila, paano po masasabi na legitimate yung Vax ID? Ay, that's why you have an access to the Manila COVID-19 vaccine.ph. Okay. Para yun ipapakita mo lagi. Okay. Leti Go Lopez. Leti. Yorme, may mali po sa pangalan ko sa Vax ID. Paano po yun mapapalitan? Ay, pwede nyo pong Mag-i-email po sa... mag-email kayo. Kukontakin kayo ni Julius. Julius, tulungan mo nga si Leti. Okay po, okay po. Kawawa naman. Okay. Baka mamaya, mamali pa yung, hindi pa paniwalaan yung kanyang ano. Okay po. Pero for other naman po, pwede Meron po naman sila tayong customer care. Yes po, vaccineinfo@manila.gov.ph. Mag-email daw kayo, vaccineinfo at manila.gov.ph. manila.gov.ph. Okay. Faye De Castro, Yorme, Okay. magkakaroon po ba tayo ng booster shots? Wala pa po. Wala pa pong abiso at wala pa pong scientificong nagsabi na magkakaroon tayo ng booster shot. So, antabayan na lang natin. But I believe magkakaroon. Naniniwala ako. Someday, somehow. Okay. Amadeus Gabor. Amadeus. May schedule na po ba for OFWs and seafarers? Wala pa po. Antabayanan nyo lang po. Wala pa akong Pfizer. Yung Pfizer na tinuturok ngayon ay yung Pfizer na for second dose. Okay. Media question, Mads Resho, Mads. GMA News. Question lang po, yung 5 Delta variant po na identified, lahat po ba ito ay actual resident ng Manila? Some of them are not. Most of them are working here. Okay. Olivia Gomez. Olivia. Regarding po sa Vax ID, bakit po nakalagay yung expiry date ng vaccine ko ay September 22, 2021?
Kasi yun yung expiration date ng bakuna eh. Aling Olivia, expiration lang unang produkto yun. Once na naitusok na sa inyo, hindi na expired. Ganito na lang. Parang 3-4 ng tanong na ganyan, no? Mga Mukhang more hindi than 10 naintindihan na ito. po actually. Okay. Ito, for example, Starbucks. Nakalagay, expiration date, September. Ininom ko ngayon. Ligtas ba? Opo. Napasok na sa loob ko, ligtas ba? Opo. Ang masama, binakuna sa iyo yung expiration date is Beyond. before, bago ka bakunahan, ay masama yun. Alam mo, ang expiration date is February, tapos binakunahan ka September, ayun, disgrasya yun. So, hindi po expired yung bakuna nyo. Okay, naniniwala sa MEMA. Magsiyasat po kayo, i-GMG ninyo. I-Google mo ganda. Okay. Ano po, sige, 3 questions po. Okay. Same questions. Yung Johnson po, kailan po daw po siya magiging available to Meron po tayong priority 20,000 groups? na Janssen na binigay sa atin ng national government at ng Amerika. Okay. Available na po siya. And let me remind you again, tomorrow may bakunahan. A2 and A3. Nasa sa inyong screen kanina. Alam na this. Marian, baliktad yung Marian. pagkasulat ng pangalan. Pa-help din po, mali po ang birth date ng Mr. ko sa COVID ID niya. Pa-post po ng email. Yes po. Sige, kunin din namin po yung info niya. Okay. Jenny Chua, hope Jenny ma-announce Chua. po saan ang kung nasaan ang mga brands na ide-deploy sa mga vaccination Bawal po sites. pag first dose. Ang ina-allowed lang po second dose. Yun po ang bilin sa amin. Okay. Pero pwede kayo magtanong. For example, meron tayong J&J tomorrow. Di ba? Nahawak. Bukas may bakunahan. Okay. Yung regarding po sa explanation niyo po kanina, nagte-thank you po yung mga netizens regarding yung sa vaccination ID. Okay. Nagkaroon po kasi ng confusion doon. Mhm. Okay. Maring Chua, Marin. pwede po ba akong magpa-COVID-19 vaccine kahit kakabakuna ko lang po na anti-pneumonia? hindi ko alam kung 30 days after. 30 days, yeah. I remember that kasi I did try to plan that kaya lang, biglang pinayagan na bakunahan na ang mga mayor after 1 month. Saka pa lang ako nabakunahan. Yes, I think 30 days thereafter. Marin? Okay po. Just tuning in po, Amalia de la Cruz. Amalia. Anong oras na raw po ang curfew sa Manila? 10 to 4. Okay. Lynn Castillo. Lim. Valid po ba ang vaccine ID kasi po sa barangay sila lang po ang pumipirma? Hindi sa Maynila. Kasi wala pumipirma sa... Wala po kaming physical card. I don't like physical card kasi it will be subject to fake cards. Because kapag physical card, ito, it goes to the businessman, o kaya mga establishment. Kapag physical card, delikado yan. Kasi any person will just buy a printer or punta sa kapitbahay niya, magpiprint lang. Ika-copy-paste yung design, magpiprint, tapos pipirmahan lang ng kung sino-sino. Mahirap po yan, magulo po yan. Maniwala po kayo sa akin, magulo yan. Kapag physical card ang hawak. Ngayon, merong ginagawa sa Maynila, dahil kami virtual card, your privacy is being protected. You're the only person who can access it anywhere in the world. Anywhere in the world, kung sakali mawala ninyo. Ngayon, yung iba rito, ginagawa, nagpiprint sila nung kanilang virtual card. Ngayon, pagtira ang safety nyo doon, pagtira noong barcode, mahagip yun ng Maynila later on, kung yun ay fake o hindi. Pero kung physical card, baka mamaya manghuli na naman ako sa rekto. Kasi susunod na, ipepeke na yung
PPKN na yung tawag dito, yung vaccination passport. Opo, sasakit ang ulo nyo dyan. Kaya yun hindi pwede. Kaya kailangan i-access ninyo online. Yun nga number, pinepeke. Alam nyo ba mga kababayan, ha? Ito, may nahuli na naman, ha? Yung numbering, parang US Embassy lang, eh. Pipila. Ha? Tapos yung number niya, biglang i-iskerda. Ayun pala, ibebenta niya, 6,000 yung number niya. Nahuli po to, taga ibang city, pumunta sa Maynila, pumipila, kumukuha ng card, magtsatsagado, madaling araw, tapos ibebenta ng 6,000. Nahuli po yun, ha? Huwag niyong papasok. Lahat ng abilidad, alam niyo, ang malas lang sa akin ng mga tolongges. Lumaki ako sa kalsada. Kaya, huwag na tayong magtolonggesan. Kasi hindi biro yung sitwasyon ng tao. So, I will not tolerate anybody. Yun, nakulong na yun. Nahuli na ng NBI. Yun, kakanta yun ng Ibong Pipit. For sure. Hahanapin pa natin yung mga kasapakat niya. So, wag niyong babalakin, ha? Wag niyong babalakin. While mabait kami, na niyayakap natin lahat, kasi gusto kong proteksyonan ng mga taga Maynila, kaya gusto ko rin bakunahan yung hindi taga Maynila pumupunta sa Maynila kasi nagtatrabaho. By doing so, para ko na proteksyonan yung mga kababayan ko sa lungsod. Pero hindi ibig sabihin, sobra bait namin. Pagka inaabuso naman, alam nyo, anyway, well, we'll see. Hindi araw-araw Pasko. Okay, next. Okay. Hindi pa question, Imelda Alcaraz. Imelda. Thanks po, Mayor, sa Cake My Day this July 22 na-receive ko na po. Happy birthday, Aling Imelda. Paymayo na lang po inintay, District 2, Barangay 23. Ay, District 2. Ang tabayanan nyo na. District 1 na yung last. District 1 ngayon eh. Ang tinitira eh. Nakaka 28 million pa lang out of 95 million. Naulan ho kasi, naawa kami sa mga senior eh. Kasi binababa na po yan sa community. Okay. Crystal Jade. Crystal J. Magli-lockdown po ba kapag nag-spread ang Delta? If yes, ilang cases bago Wala pa. magkaroon ng lockdown? No. Wala pa ho sa antena namin. Okay. We cannot afford to continue to lock down. Magugutom kayo. Wasak na ang ekonomiya. Wasak na ang ekonomiya. We cannot afford to get, unless, kailangan natin talagang itigil ang lahat. So far, sinasabi ko naman sa inyo, kung kayo regular na nanonood dito, Ma'am Crystal, may paghahanda. Handa, may sapat. Pag nagkadaubos na itong mga to, ay saka tayo mag-iisip. Pero ngayon, we're still ahead in terms of capacity against the infection. So far. Kaya, Ma'am Crystal, konting behave lang. Huwag kayo masyado naglalabas, ha? Next. Okay. Neil Valtoribio. I have a friend Neil. who missed his second dose. Paano po gagawin para makaschedule siya ng second dose kasi lumagpas na po yung second dose niya supposedly last July 20. Kung na-miss mo no July 20, kung ano yung brand na pang second dose mo at may second dose na inilathala sa aming pages or dito sa announcement dito, you can go anytime. Okay. John Saysay. Yorme, pwede Yan. po ba bakunahan ang mga bata at ano ba ang bakuna para sa bata? Wala pa. Ang bakuna para sa bata, Pfizer. 5 years old to 17 years old. Pero hindi pa ho pinade-deploy. Pfizer pa lang po ang approved. Pero wala pa hong deployment ng bakuna para sa bata. Okay. Maylene Panopio de Jesus. Maylene. Ano po requirements 52 years old magpabakuna, alcoholic po? Wala naman, no? Wala po. Don't worry. Okay. Anytime po pwede kayong bakunahan. Okay. Anthony Gutierrez Estrellado. Hi Yorme, good afternoon. Ask ko lang po if ever fully vaccinated na po, paano po makuha ang vaccination card? Again, for the end time. Kung paano po kayo nagparehistro, doon nyo po makukuha. Punta po kayo sa website. Makikita po ninyo www.manilacovid19.ph. Click
my record. Andyan po. There you go. Ayan. Ganyan lang po. Kasimple. Okay. Alan Megote. Kasama po ba ang, or rather requirement po ba ang PhilHealth ID kapag magpapaswab test? Hindi naman. Hindi. Libre ang test sa Maynila. Okay. Balik mo nga doon sa website. Okay. O, record mo na to para i-play mo na lang. I-play mo sa MPI. Balik ka ulit. Sige po. Back up. Yorme, paano kung makukuha ang vaccination ID ko? O, tanong ng netizen. Sagot, punta po kayo ulit sa covid19vaccine.ph. Then, roll up, makikita ninyo, kiklik nyo po, search my record, login. At ipoprompt po kayo ng dalawang button, ilalagay nyo po ang cellphone number nyo, at saka pangalan ninyo, click validate, then may marireceive kayong text na OTP or one-time password to protect you of your privacy. Then you submit the OTP, then lalabas na po yung inyong ID. Yan po para makuha ninyo, mga kababayan, ang inyong vaccination ID passport. Thank you. Okay. Okay na? Okay na po yun. Halos We'll na just tanong cut natin. the video tapos Oo, i-upload tapos natin. ilagay nyo sa MPIO. Okay. Oo, i-edit nyo na lang yon, ha? Okay. Muli mga kababayan, mag-ingat kayo. Sabado, again, tapos na naman ang araw, ligtas tayo, salamat sa Diyos. Maulan, maraming pagsubok, life must go on. We must continue. We must. We will survive. We will win. At kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi namin kayo iwan. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. In our own little way, yung mga hinihingi ko sa inyo, susuklian ko na lamang ng mainam, masinop at epesyenteng paglilingkod sa bayan. No? Kaya magtulungan tayo mga kababayan, mag-ingat kayo, be responsible, mahalin nyo ang inyong sarili, mahalin nyo ang inyong kapwa, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Mamayang gabi, bago kayo matulog, pasalamat tayo sa Diyos. Sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niya, ano man ang meron tayo sa harapan natin. Panalangin natin na may mga sakit na hagkanawa ng kamay ng Panginoon Diyos at nang gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Panalangin natin ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Ganun na rin ang kanilang mga mahal sa buhay na nalulugmok, nalulungkot at nangungulila sa pagkawala ng kanilang isang miyembro o marami pa sa pamilya. Panalangin natin ang mga mahihirap na sana magkaroon na sila ng kaluwagan sa buhay. Sama-sama tayong manalangin. Ano man ang inyong reliyon, ano man ang inyong pamamaraan. Ipanalangin natin sa nawa na matapos na ang pandemyang ito sa lungsod ng Maynila, sa ating bansa at sa buong mundo. Mag-ingat po kayo mga kababayan. Stay tuned. Stay connected. We will keep you posted and help us share this to your loved ones and friends and community members. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.